Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday ng tanghali mga lodi. Grabe, malupit ang news natin ngayon mga idol, no? Medyo nagsisisi pa rin ako kagahapon kasi hindi ako nakapag-position dahil kung titignan natin to, grabe, 12% na sana tayong up, no? Kung tawag dito, lalo paano kung nakaano ka pa niyan, no? 30x or 50x, grabe. Ayun, no, 12% to. Although hindi ko naman siguro matitsempohan yung bottom, pero siguro talagang lampas dito. Dito yan eh. Kasi ito yung chinitsempohan ko mga idol eh. Nung dumikit siya dyan, dapat makapag-position na ako, kaya lang nawala ng internet. At pagtingin ko, mataas na. Grabe, ang bilis nga nun mga lodi. Hindi ko ma-explain yun. Hindi ko ma-explain yung nangyari na yun. Kasi talagang nakatitig ako dito eh. Di ba? Tapos nag-position ako, hindi kumagat. And then pagtingin ko, wala ng internet. And then saglit na oras lang. Siguro wala pang isang minuto, 2 minuto eh. Biglang nung pag-refresh ko, pagtingin ko andito na. Sabi ko lang, paano nangyari yun eh? Dito lang yun. Kung umabot na ng mga 2 minutes yun, 3 minutes, dapat nandito lang siya. Alangan dito na, oh. Sabi ko lang, yun. At ganun ang nangyari. Bad trip. So, ayun na nga, mga idol, no? So, hindi tayo nakapag-position. Nabangers lang ulit tayo ngayon. Kaya lang, tumaas, no? Iniisip ko mag-short dito. Maya-maya siguro. Kaya lang, sabi ko, mag-update na ako eh. Mamaya na lang. Baka hindi ko mabantayan. So, ayan, tatry natin mamaya mag-position trade dyan, mga lods. No? Punta na tayo sa ating crypto bubble. Kung titignan nyo, mga lodi, kanina medyo kulay green tong isang oras na to kasi medyo nag-uptrend ng konti. Kaya yung day natin, medyo good spot. Tignan nyo, XRP 4% pa nga, di ba? XDC, Kronos 8%, mga idol. Goods na goods to. Hindi pa nag-double digit, no? HBAR, ganun din. XLM. Ayan, ano pa? Doge. Si Doge, wala. Hindi ko makita. So, yung cake, ito pala si Doge. Ayan, yung cake, 8.8. Diba? So, sa ano to ha? Sa one day to ha? So, sa tingin nyo ba, magre-recover na tayo next week o ngayong week na darating? Ako sana nga, makarecover na tayo dun. Mga lods. Pero, wala pa rin, marami pa rin sa mga main character ng crypto space bearish. Mga idol, lalong-lalo na to si Robert Kiyosaki, ang author ng o writer ng Rich Dad Poor Dad. Di ba? Sabi niya, biggest crash in history is starting. In 2013, I published Rich Dad's Prophecy, predicting the biggest crash in history was coming. Unfortunately, that crash has arrived. No? So, nahulaan niya daw yung crash ng 2013. It's not just the US, Europe and Asia are crashing. AI will wipe out jobs, and when jobs crash, office and residential real estate crashes din. Time to buy more gold, silver, Bitcoin and Ethereum. Silver is the best and the safest. Sabi niya, silver is the best and the safest. Silver is $50 today. I predict silver will hit $70 soon and possibly $200 in 2026. The good news is while millions will lose everything, if you are prepared, this crash will make you richer. Sabi niya, no? Siyempre, yung bagsak na to, kung dito ka magbubudega, malamang papaldo ka pag lumipad. I will have more ways to get richer even as markets crash in future tweets or O, di ba? Kumbaga, inaasahan niya pa rin o ina-anticipate niya na magkakaroon pa rin tayo ng malupit na crash ngayon. Sabi niya nga, biggest crash in history. So, malupit yun, di ba? Biggest crash. Mga loads, no? Pero, niremind tayo ni Michael Saylor na volatility is a gift, no? Not a threat. Ayun yung sinabi ni Michael Saylor. Yeah, it feels rough. Yeah, it's uncomfortable. But this is the part of the journey that actually gives regular people a real shot. Which is totoo yun, mga idol. Kasi kung ikaw, papasok ka sa isang cycle na lumilipad na, hindi ka nayayaman dun, mga lodi. No? Kumbaga, hindi ka na mananalo dun o hindi ka napapaldo dun. Kasi nasa taas na eh. Papaldo ka kung nakaposition ka sa baba bago lumipad sa taas, no? So ayan, no. So ngayon, nandito tayo sa crash, nandito tayo sa baba.
So, kung dito ka mag-i-invest o kung naka-invest ka sa mga oras na to, malamang sa future medyo papaldo ka. Ganun. O magpa-profit ka ng malala. Volatility shakes out the tourist and leaves room for the people who actually believe in Bitcoin and crypto to keep building their stock. Bitcoin lang pala. So breathe, zoom out, use the moment everyone hates because they usually end up being the ones that matter most. So ang ganda ng sinabi dito ni Michael Saylor, mga lodi, no? At mamaya iaano niya. So kasi si Michael Saylor kilala niyo na yan, no? Siya yung pinaka Bitcoin bull, mga lods, no? So pero mamaya didebunk niya yung sarili. Ito pala. Ito na pala 'yon. So sabi dito ni Dom, mga lodi, anyone remember this? So ito yung tweet ni Michael Saylor, mga idol, nung 2013. Ayan na, December 19, 2013. Ito yung post ni Michael Saylor tungkol sa Bitcoin. Sabi ni Michael Saylor noon, Bitcoin days are numbered, no? O bilang na ang oras ng Bitcoin. Ayun sinabi niya. It seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling. So kung mapapansin nyo, si Michael Saylor noon ayaw din sa Bitcoin, mga lodi. Bago siya naging Bitcoin bull, hindi rin siya sang-ayon sa Bitcoin. O, siya pa nga nagsabi na bilang na ang araw niya itong Bitcoin na to. Pero syempre, nung nakita niya siguro na, uy, magpa-profit ako dito diba? May chance ako maging milyonaryo dito o bilyonaryo. So, ginamit niya yung Bitcoin yun para magtayo o ginamit niya para yumaman ulit, no? So, ayan. Lagi itong pinapaalala mga lodi. Pero nabasa ko na to noon, kaya lang, syempre ngayon, dahil si Michael Saylor bullish ulit sa Bitcoin, pinapaalala sa kanya na, uy, baka nakakalimutan mo, sinabi mo to dati. Pero syempre, nagbabago naman yung tao, mga idol. Hindi naman ibig sabihin na sinabi niya to, ipapanindigan niya na to habang buhay, di ba? So, maraming bagay, mabilis magbago ang panahon. So, nagbago na siya, no? Dahil syempre, nagbe-benefit siya sa Bitcoin, di ba? Iba na yung ano niya diyan ngayon. Tingin. Sabi niya na dito, Michael Saylor said, "Sell a kidney if you must, but keep Bitcoin." Oh, di ba? Ganun na siya ka-bullish ngayon. Dati bilang na ang araw, pero ngayon benta mo na yung kidney mo, huwag mo lang ibenta yung Bitcoin mo. Ha? Ganun yung nilabi niya dito. Mga lods. Grabe. Alam nyo ba na down tayo ng 410 billion since the bottom of the October 10 dip? Nung nag-dip tayo ng October 10, mga lodi, yung flash crash nun, bumaba pa tayo ng 410 billion. Ganun katindi. Ito yung dip na yun, mga lods. No? Ito mahaba na yan. 1 hour lang pala. Etong mahaba na to, ito yung dip na yun. October 10 yan. Ayan, October 10. October 10. Pang! Simula dito, down tayo ng 410 billion. Mga lods, no? Grabe, no? Gravities, mga lodi. Ang laking pera ang laki ng pera ng mga nasa crypto, no? Sana all. Sa ngayon, konso tayo. Consolidation ng medyo ilang oras to? 1 oras na. Yan, dito. Tapos, check natin ang iba pa. Eto, totoo naman talaga to, mga idol, na this month, crypto crash hit harder and faster than anyone expected per Bloomberg, mga lods, no? So, talagang nagulat sila kasi in-expect nga natin na bear months, palipad, diba? Pero wala. Grabe si market maker. Grabe yung mga nagmamanipulate ng market. Sabi nila, no? Grabe talagang kung saan ang majority hindi dun pupunta, mga lods, no? Kung majority ang magpapump, dito tayo sa baba. Kung majority ang bearish, okay, lipad na tayo. Ganun yung nangyayari, mga lods, pero syempre, sabi ng CEO na si Matt Hogan, Bitwise CIO pala, Bitwise CIO, sabi niya rito, we're near
the bottom, not the top, no? Parang sinabi niya rito na mas malapit tayo sa bottom ngayon kaysa sa top, mga idol, no? So, halimbawa, ito yung yan, gitna, no? Top, bottom. So, mas malapit tayo. It's either nandito tayo sa range na to, no, kaysa nandun tayo sa range na yan. O kaysa nasa gitna tayo, mga idol, no? So, kapag nasa malapit tayo sa bottom, ano ang dapat gawin? 'Di ba? Kasi pag malapit ka na sa top, ang dapat gawin diyan is magbenta ka na. Time to sell. 'Di ba? Buy low, sell high nga eh. So, nandito ka na sa high, time to sell ka na diyan. Pero kapag nandito ka sa bottom, ano ang dapat gawin? Siyempre, alam nyo na. Near bottom daw tayo. So, mas magandang mag-bodega, mga idol, kaysa mag-panic. Matt Hogan said long-term buyers, Harvard, Abu Dhabi, real institution are already nibbling at these levels. He even addressed that Binance glitch theory, a minor footnote, not the reason crypto sold off. The real drivers, global liquidity, risk off, the DAT unwind, and tourists getting shake out. Naku, talagang lahat na sila is naniniwala na nang shake out ngayong mga panahon na to. Retail is scared while institutions are accumulating. Feels uncomfortable now, but this is exactly how Bitcoin bottoms form. Grabe yun, mga lodi. Napaka-importanting information nun. Na mas malapit tayo sa bottom kaysa mas malapit tayo sa top, 'di ba? Grabe, intindi nun. So wala kang dapat isipin ngayon kundi magbodega kung may pambodega ka. Kung wala kang pambodega, huwag kang mag-panic sell. Huwag kang magbenta kasi lugi ka. Mas magandang i-hold mo na lang yung asset mo o yung bodega mo kaysa ibenta mo ngayong mga panahon na 'to. 'Di ba? Ganun yung nangyayari ngayon. Siyempre, dahil doon, sabi ngayon ni sumang-ayon doon si Eric Trump kasi sabi ni Trump, this is a great time to buy. Kasi nasa bottom nga tayo, near bottom, sabihin na nating near bottom. Oh. So, it's the great time to buy ngayon. O mag-accumulate ka ng hanggat kaya mo. Ganun, 'di ba? So kumbaga, sila tanggap na nila na medyo nasa baba talaga tayo ngayon, no? At anytime pwede na tayo mag-start pataas. So ganun 'yun, mga idol, no? Talagang sinasabi nila na itong pangyayari na 'to ay talagang pang-shake out to ng mga tourist o yung mga bago. Yung mga napadaan lang parang uy, grabe, solid daw yung crypto ngayon. Tara, invest tayo. O tas nakita nila yung lubha. Nakita nila yung realidad. Tara, siya na nangyari, ininvest natin, wala na, unti na lang. So, makaalis na sila. Huwag na tayo dyan. Tayo, masyado pa delikado yan. No, hindi natin alam kung makakabawi pa tayo o hindi. So, masishake out yung mga ganun. Yung mga baguhan, di ba? Yung kadarating lang. So, ayun yung nangyayari. Pero sa lahat, sa mga OG, sa mga talagang gamay na yung crypto, ngayon is yung time to accumulate. Di ba? Oh, Fed could go far a larger rate cut. So, sa December, nung pagkatapos ng FOMC minutes, grabe, negative eh. Parang nasa 20 plus lang yung percent na magkakatay sa December. Tapos, sa loob lang ng isang araw, ng 24 hours, tumaas yung chance na magkakat na tayo sa December, no? Naging 70 plus percent na agad. Tapos ngayon, meron ng rumored na pwede pang mas malaki yung cut ngayong December. Coinbase says tariffs actually push inflation down and jobs up, giving the Fed space to go for a larger cut. No, pwede tayo mag 50 basis points. Nako, sarap nun, mga ludi. No? Meron hindi naniniwala, no? Coinbase latest notes argued tariffs are a lesser concern for inflation and could. So mahabang usapin to, mga idol eh. Pero ang nagsusuma total niyan is yung sila Jerome Powell, yung Fed. Sila yung nagdi-decide kung magkakat ba tayo ng malaki, maliit, o magpo-pause o magdadagdag. Ganun yun, mga lods, no? Pero may rumored ngayon na baka lakihan nila yung cut, no? So marami kasi magbobotohan yan sila sa Fed eh. Pwedeng malaki yung cut, pwedeng mag-pause. Kasi may nabasa akong news yung kagabi ata yung kahapon
na maraming kumbaga hati yung opinion. Yung iba gusto ng malaking cut, yung iba naman gusto ng post. So doon lang sila nagkakaroon ng botohan, wala yung mababang cut, wala yung 25 basis points, wala yun. It's either 50 or post. Ayun yung nakita ko kahapon eh. Sana magwagi yung 50, di ba? Para positive yung news. Oh, eto na tayo. XRP futures skyrocket on BitMEX. Nakalagay dito, XRP futures activity on BitMEX explode by 2,668% in one day, hitting $100.57 million in volume as per you today. Ayan, no, today is still elevated as nearly 600% in the past 24 hours. So futures to mga lodi, no, futures trading ata to. Yung trading volume umangat ng sobrang laki, mga lodi, pagdating sa XRP. So marami nagte-trade sa XRP kasi ayun siguro iniisip nila sa mga ETF, no, ganun, kailangan nilang position. Kumbaga may malaking mangyayari sa XRP, pwedeng gumalaw ng malaki. So dito sila nagpo-position, mga idol. Pwedeng ganun. And then, eto, as of November 22nd, eto yung sa ISO mga lodi. Maraming issue ngayon dito sa ISO. Gusto ko pakinggan lang natin ito saglit And it's an economic reform act because they got tired of their land being stolen by the federal government. It's called the NESARA. And you're like, oh, that's a conspiracy. No, it's not. You're about days away from it. And this is what's going to happen. As of November 22nd, any bank in this country that is not 20022 ISO compliant will be shut down. Period. We are converting over to the XRP International Platform for Economic Trade. It is an AI system that is 100% accurate. It does not make mistakes. It's been running in the background for the last 20 years. It makes no mistakes. It has gotten a ghost image of all transactions for the last 20 years. We see it all. In order to implement this platform, which is a perfect platform, it does not make an accounting mistake, and it is instant. Instant. I don't care if you're standing in Japan and want to instantly transact a monetary value transaction to somebody in Alaska or California or wherever in the world. It will instantly transact a included intrinsic valuable coin trade. And what I mean by that is a stable coin that's been being set up in all countries in the world, in 217 countries to be specific. And the only way we can implement this was to unite a military allied organization in the world. So parang sinasabi dito, mga idol, na magi-start na yung ISO 222, mga lods, no? Kasi sinabi niya pa nga dito na lahat ng hindi compliant will be shut down, no? Ayun yung sinabi niya rito. Kasi 22 na ngayon no? 22 na ngayon sa kanila, kasi 22 ngayon So 23 na sa atin. At sabi naman dito nito, mga lodi, yung ISO 222 went live na. So what's going on? Absolutely nothing happened. 'Di ba? So ang nangyari, wala namang nangyari, wala namang bilang, wala namang naging epekto. 'Di ba? The XRP ledger hasn't gained any more traffic, currently 22 TPS. So ayan. So ngayon sinagot siya nito ni CryptoGod. Sabi niya it didn't go live yet. So hindi pa live daw Sabi dito, mga idol no. This weekend marks a major milestone in payments. The coexistence period between MT and ISO 222 message standard ends from 22 of November 2025. All 5-to-5 payments instruction message will be delivered only in ISO 222 format. ISO 222 format brings richer data, better compliance, and improved automation. But preparation is the key to avoid naked message and operational delays. Be prepared for this weekend. So sabi dito, parang inaayos pa, no? So all Fin and FinFlash users are strongly advised not to send any message from Saturday 15 till Sunday 05 GMT and to check Swift knowledge base for full details, troubleshooting guides, and contingency processing information. So parang sa tingin ko dito ngayong araw na to, tama, 22 or 23, hindi pa nagpe-play mga lods It doesn't go live yet. So mag-uumpisa pa lang. Syempre wala tayong knowledge kung nag-umpisa na ba o hindi pa ba o anong oras ba. Pero sinabi lang dito ng Swift, no, na nag-advise sila na not to send any message from Saturday 15 GM time
till Sunday 05 GMT time, no? GM time. So yan. Diba? So siguro pina-finalize pa nila to. Yun lang yung sa tingin ko, mga lods, no? Kaya pero tignan nyo, medyo nagkakaroon na ng movement si XRP. Check nga natin kung ganito rin yung itsura ng BTC. Baka nakasabay lang siya sa BTC na naman, eh. Diba? Check natin. Oh, ganun din nga. Oh, ganun din, parehas sila itsura, oh. Oh. Parehas ng itsura, mga lods. Almost, no? So, sa ngayon, sa tingin ko, wala pang epekto. No, sabi ko nga kahapon, 'di ba? Ito yung start pa lang, hindi dito matatapos o hindi dito magpi-flip ng switch. 'Di ba? Pero nasa history yung date na to kasi ito yung starting line, 'di ba? Ito. Sinasabi niya dito yung mga pwedeng mangyari nung 2015 to 2017 and 2023 to 2025. So, ito yung itsura ng 2017, ito yung itsura ng 2025. So, may chance pa talaga kung magkakaroon tayo ng kung sasabay tayo, no, sa 4-year cycle o sa history, yung chance na mag-pump ngayon nandyan pa at malaki pa ang porsyento. 'Di ba? Oh. So, lagi daw tama to, eh. The guy who posted this doesn't miss. Oh. Babae daw to. O, ayan. Diba? So, sige, check natin. Basa tayo ng comment nyo. Baka nami-miss nyo na, eh. Basa-basa tayo. Pi is the next big thing. Huwag tulugan, sabi ni MJ De Leon. XRP back to $2 breaking out or back to low level. Pwedeng mauntog, pwedeng bumasag. Same idol, nawalan din ako ng internet. Pagbalik ko, ubos 6. Oh, grabe. Oh, pares pala kami. Nawalan din daw siya ng internet. Pagbalik ko, ubos na 260 USD siguro to. Parang may mali. Oh, di ba? Ako nagtaka lang ako nun. Kasi sobrang bilis lang nung pangyayari nun, mga idol. Talaga nakatitig lang ako dito sa kanya, eh. Tapos pag position ko dito, naglagay ako ng maglulong na ako. Pag open ko ng long, hindi ko magat. Kumbaga may lumabas dito na error something. Tapos sabi ko lang. Tapos tumayo muna ako. Tapos may ginawa ako nun, kinuha ko ata ang remote ng TV. Tapos pagbalik ko, ni-refresh ko. Pagtingin ko nandito na siya, so imagine na, nakatingin lang ako sa candle na to. 1 minute lang to, ha. Ay, hindi, 5 minutes pala. Wait lang, 1 minute natin. Mas malala pa yun sa 1 minute siguro. Oh, nakatingin lang ako sa 1 minute time frame na yan, dito. Tapos, ni-refresh ko, wala. Tumayo lang ako ng saglit, kinuha ko lang yung remote. Pagtingin ko nandito na, oh. Ang daming candle na minutes na yun lumipas bigla. Sabi ko, ano nangyari dun? Sabi ko lang, huwag patay tayo dyan. Tapos parang binaliwala ko lang. Ngayon ko lang na-realize na, kakaiba yun, ah. Yung nangyari na yun, ah. Kaya hindi ko na pinansin kasi kala ko baka sa PC ko lang. Naglag lang yung PC ko. Tapos sa internet ko, I don't know. Pero ngayon, di ba, sabi dito ni Matt Nicole Abuan, nawalan siya ng internet, pagbalik niya raw, naubos na yung 260 USDT niya, parang may mali daw. Ibig sabihin, same kami nang nakita. Ang lamang ko lang, hindi pa ako nakakaposisyon. Kaya wala pa akong talo. I mean, hindi ako natalo nung mga oras na yun. Si Idol ang natalo, di ba? Grabe. Si Kel Cutie, Sachi Mooning, when kaya wild coins? Check natin Sachi. Ang dami pa rin talaga ang dami nagpo-post nito, eh, Sachi. Oh, yan, oh, paldo na yung mga Sachi community, oh. Oh, congrats agad sa mga Sachi boys diyan, mga Lodi to the moon and back. Oh. Grabe. Di ba? Paldo. Sana. Ayan tayo. Buy the dip, nakabili din ng Suwi at Ondo super sale niya. O yan, no, daming nagsasamantala ngayon na bumili, di ba? Here's Journey, daming bears na naman ang may liquidate.
Pure manipulation lang ang pagbaba ng BTC, pang shakeout sa mga retail while whales accumulate. December will be good, sabi niya. Sabi ni Hero's Journey, no? Pag manipulate lang yung tariff na yon para bumagsak ang market, drama ng dala. Kala nila walang isip ang mga tao, drama lang nila yung tariff, sabi ni Max Good. Pang DJ Boys mo, Lods. Okay, this is the number 1 radio station in the world. 10111.111 Hate Radio. Si Kopya. Idol, pakibasa ng delisting notice ng BitGet. May surprise akong nakita. Ano yun? Di ko pa nakita yun, ha, Idol, ha. Ito. Tokmol, sabi. Si Tokmol. Tokmol. Misleading ka na naman. Marami maniniwala na followers mo. Mabudol na naman sila. Kawawa na naman. Nagpapipe ka na naman ng views. Sino ba? Wait lang, ha. Ano ba sa tingin mo yung mga nanonood sa akin? Mga katulad mong sutoy. Hindi nag-iisip? Ha? Na pag sinabi ko, ano ba sinasabi ko? Nagbabalita lang naman tayo. Hindi ko naman sila sinasabing bumili ng ganito ng ganyan, di ba? Eto, ikaw kasi siguro ano to, nasunog to. dito mo nilalabas yung sama ng loob mo sa mali mong desisyon. Malas yan, ha. Idol, nandadamay ka pa. Sige, iyak mo lang yan dito. Tatanggapin namin yan, yung iyak mo, Idol, no? Sige lang, alam namin na mas nasasaktan ka kaysa sa amin. Ganyan yung mga feeling hero. Sisisihin nyo na yung content creator tapos sasabihin nila na parang pagtatanggol nila yung mga tao, kunyari. Yan kaya naman, ibudol mo yung mga tao parang kunyari sila yung superhero. Ako magliligtas sa inyo, sasabihan ko silang budol para hindi kayo mabudol at ako ang maging matindi sa feelings ko bago ako matulog. Masaya yung feelings ko. Typical na sutoy ang putik. Ayan, ha. Bahala kayo dyan. Depende na yun sa kanila, sabi ni Jeblo, at depende sa tao. Ayan. Akulit mo din, di ba? Wawa naman to si Idol. Mas miserable yung buhay nito kaysa sa atin, mga lods. Kasi yung mga ganyan, nag-comment ng ganyan, yun yung miserable yung buhay. Tapos naghahanap na lang sila ng damay. Yung buhay ko, miserable ako lang. Kailangan ko rin mangulit sa iba. Ano yung tropa ko lang, ha. Sa iba nag-inom, tapos sa amin nang ulit pagdating. Madalas yun sa mga inuman, no? Yung, nag-inom kayo grupo. Tapos biglang may darating na tropa nyo, lasing na. Tapos dito siya mangungulit sa inyo siya mangungulit. Yeah? Parang sabi niya, doon ka nag-inom, tapos dito ka nang ulit, ha. Dapat doon ka rin nang ulit sa nag-inuman mo. Parang ito. Hindi naman siya dito natalo, dito umiiyak. Umiiyak dito. Bulit din, Si Mark Castro, bullish na kasi nag-short na ako. Thanks me later, isa ako sa whale. Sana all whale. Nako, na-liquidate ka, Idol. Si Mark Castro. Si Clavis. Idol, bakit pala depreciated soon na yung Mabis Hub? Anong ibig sabihin nito? Nagsalita, alin ba? Kasi nagkaroon ng problema yung marketplace nung kahapon ba yun? Nagkaroon ng problema to kahapon, parang hindi ma-access or basta naglolo ko. Hindi ko alam kung ito yung tinatanong mo, Idol, Hindi ko alam. So, hindi na kasi ako ba-bounty kasi may bayad na yung bounty. Ito ba yun? Hindi ko maintindihan to Ayan, di ba ito yung bounty, di ba? Ayan yun. Ayan, ay hindi, sabi yan, bounty. Bounties. So, ayan. So, may mga ganto-ganto. So, sabi ko, hindi ko na maintindihan to, Maglalaro na lang ako. So, ang ginawa ko, naglalaro lang ako ng classic tsaka hindi na ako nakapag-atya. Paano ba mag-atya blessing na ngayon? Hindi ko na nga alam, Tignan nyo, wala na yung streak ko. Start new streak na ako, 2 days na ako hindi naglalaro.
O nag-aatya pala. Paano ba to mga lods? Hindi ko to masyadong alam eh. Kaya may comment nga dyan yung mga nag-aaksi pa. Hindi ko na to maintindihan eh. Kailangan magbayad. Kasi magbabayad kay AXSCO. O price ba to? Price. Tapos, approve AXS to achieve premier path. Pag kinlik ko to, ano mangyayari? Oo, yun nga. Ayoko, baka mamaya mabawasan yung AXS ko dyan eh. Yan mo na. Nagsalita na si inverter at sinabi na ang gustong madinig ng marami. Yes po, no? Nag-signal na. Pag nangyari yon, puro crypto na at wala ng physical cash idol. Ang sasabihin ng mga hold-upper nun. Hold up to, akin na crypto account at seed phrase mo. Pero wala na rin siguro hold-upper nun. Malamang hacker na lang, tama ka dyan. No? Mahirap mang hold up nun, no? Wala kang dalang cash. Tsaka paano niya mabiverify kung tama yung password, no? Nari, ano ATM mo? O ito boss, anong password niyan? Ano eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sige na, alis na tayo. Siyempre, di mo na bibigay yung password mo. Halimbawa, di ba? Paano niya mabiverify na totoo yun? Sama ka. Sama ka muna, mag-withdraw mo na. Si Dex Renz, shoutout sa'yo. Ferdinand, shoutout. Disley. Si Tomoya, parang napilitan si Powell eh. Ikaw ba naman takutin ni Trump? Pwede din, natinakot lang siya. Idol, kung lilipad na si XRP, baka hindi na siya sumunod sa galaw ni BTC dahil siya na ang maglilid. Pwede. Toshi meme coins, Lodi. Medyo negative na ako sa mga mga idol. Sa mga bagong coins ngayon, lalo ng meme coins. Sabi ko nga nung nakaraan, mas gusto ko na nasa mga utility coins ako. Tawag dito? Bumodega. Ano pa? Dandahanin mo mga subscriber mo, baka magkasakit. Magkasakit? Baka newbie lang yun, nadala ng hype at hindi pa alam ang galaw ng market. Pwede naman sila makabawi next cycle, pero sayang kasi yung time, sabi dito ni MG Gaming. Gilbert, si Boss Jet, tumulong daw si Epstein sa pagdevelop ng Bitcoin. Opo, nabanggit ko nga yun nakaraan, kaya lang kasi madami ng news na ganyan eh. Hindi lang si Epstein, marami nang na issue sa ganyan. So hanggat medyo rumored lang, hindi ko na masyado munang kumbaga isang news lang, tapos kapag wala ng follow-up news, wag na muna yun. Anong oobit? Ano yung oobit? Di ko alam yun eh. Si Gilbert. Idol World Fi. Ayun na, nabalita natin to nakaraan na, yung WL5 na to. Kaya lang, sila eh, na parang na-link sila sa sa Lazarus Group. 'Di ba? Alam niyo yung news natin yung nakaraan na parang pinapaimbestigahan to dahil na-link sa Lazarus Group, sa China, sa India, sa Iraq. Nakalimutan ko na. Basta yung news natin nun eh. Joseph Berdin, shoutout sa'yo always. Si Robby Michael Paway. Boss Jeb, nung una, kinakabahan ako pag nababa. Ngayon, excited na ako. Dami ko kasi natutunan din sa channel mo. Ayan, si Robby, shoutout sa'yo. Paul Bilan. O shoutout Idol Pidax and Toko partnership. Good news yan, boss. Sa mga H-bar holders. Oy, buti na lang. May kakaunti akong H-bar. Para masama man lang sa good news na yun, no? Yes, nagpartner po yan, no? Para ang sahod na raw ng mga empleyado sa Pilipinas stable coin. Oh, ang tanong, gusto ba yun ng iba? Oh, 50-50. Marami din gusto pa rin nung alam niyo yun, nung mismong fiat money. 'Di ba, yung pera, no? Kasi mas maganda yung mga ganyan kung transaction kumbaga puro online transaction pwede. Kasi minsan, syempre, paano kung sa ano ka lang nakatira? Kumbaga, sa mga tindahan ka lang bumibili, wala naman silang Ewan ko pero kasi ngayon may GCash na rin kasi yung mga tindahan di ba? May mga GCash na rin sila, siguro pwede rin magbayad doon. Hindi ko alam, may mga lodi. So hanggat hindi pa natin nakikita yung epekto niyan o nararanasan yan, hindi pa tayo pwede mag-decide kung goods ba yan, marami bang magugustuhan yan o hindi. Pero lagi natin tatandaan na doon na tayo papunta. Papunta na tayo sa cashless base na puro online transaction na lang mangyayari sa atin sa future Scan, QR code, tap, ganoon na lang yun
Pero good news daw sa mga HBAR holders, so congrats agad. Quantum Epic, shoutout. Si Robby ulit, shoutout sa iyo. Si Christian Olivero, ayan. Ganun naman idol, sa Korea card na lang gamit kahit sa palengke, ginagamit pa din naman ang cash sa may mga gustong gumamit. O yun, kumbaga, mas magiging priority na siguro yung cashless, pero pwede ka pa rin maggamit ng cash o magbayad ng cash kung gusto mo, di ba? Good PM Lods, goods na goods po ang update nyo. Actually, pangalawang play ko na ito saka ako nag-comment. Gusto ko lang namnamin. Kaya salamat po sa update, goods na good. Shoutout po. At kay Boy WhatsApp. Ayan, si Phil Habi, shoutout sa iyo, idol. Thank you sa panonood. Same idol, next cycle next year. Mag-start na ako ng DCA sa XRP XLM. Yun na lang dalawa yan. Padadamihin ko sa na hold. Iba na play ng cycle, alt season na lang mga blue chips at may matinding utilities. Ang ayon ako sa iyo dyan, idol. Mauumay din yan sila, kakaliquidate. Na, idol, all in next week. Pwede, no? Ako iniisip ko ngayong week na darating talagang kasi sinabi ko na ito noong nakaraan pero lagi ako nagkakamali kaya medyo diskumpiyado na ako. Pero ngayong week umaasa ako na magiging recovery week to, mga lods, no? Si Vince yun, Meow po sakat, Bitcoin cycle, Bitcoin halving, sell after Bitcoin halving. Bitcoin halving. Alam mo, idol, ewan ko, nasa iyan Pero kasi may may timing yan. Hindi porkit nag-halving, tapos mali ka ang halving, pagka-halving, dun nga mababawasan Kumbaga makakat yung yung dati nilang minamine, magiging makakat ng nakalimutan ko ng ilang percent So ibig sabihin, dun kasi ang alam ko, mga idol, 500 days, no? Bago mag-halving event, dun ka bumili. Ayun yung alam ko na, doon ka bumili. No, doon ka magbudega. And 500 days after ng halving event, 500 days, ibig sabihin lampas isang taon yun. 500 days after ng halving event, dun ka magbenta. Ganun yung diskarte ng iba dati, no? Mga idol, no? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo dito Pete Pelizardo, shoutout sa iyo. Elmer TV, shoutout. Si Frank, heist 1 month na pinaghihirapan na liquidate lang sa club kasama sa... Oy, nako, gabi yan, idol. Si Ibo, Fabian. Haha, kaya mo pala boses ni Arnold, galing. May challenge ako si Boss Michael. Sino Arnold? Si Arnold Soche. Get down! Ganun. Go to the chopper. Get down! Maraming maraming kayang gumawa na. Madali lang ata yan kay Arnold Si Michael Saylor, no? Hindi ko pa masyado narinig yung mga boss Michael Saylor. Talo siya, Jeb, kaya mainit ulo niya. Oo nga Alam niyo, yung pagpanalo ka naman, hindi ka mag-comment ng ganyan di ba? Magiging hero ka. Nakatawa ako sa mga ganun Lagi ako nakaka-encounter ng ganun, lalo dati. Na lagi nang sabi na, scammer, wala kang sa mga kapwa mo Pilipino. Kumbaga ba, ano ba ginawa ko? Nagnakaw ba ako ng pondo sa flood control? Parang sama ako Nagbabalita lang naman ako Ba't kaya galit sa akin? Ay, mga sutoy talaga na kasi hindi ko makain ng gulay ano iniisip Yun yan, talentadong Pinoy trader. Si Yuki mo to, shoutout sa'yo. Converge ka siguro. O nga, paano mo nalaman na idol? Ganun ba yon? Ganun ba sa Converge? Ako, namamanipulate ng market maker yung Converge ko. Taragis naman yan, May susungkitin pa si XRP sa iba. Last dip, last chance to buy before explode. Naku, sana nga, idol, no? Pero ang dami natin base narinig na yung last dip na yan, Tayo na, kakadip, ang daming dip na nangyari, Tayo na. Joshua, nako, na-liquidate si idol. Si Nebs Trader,
Present, DCA, bye, sell. Sabi niya, idol. Lucky man, akala ko mauna ako 1 minute ago eh. Mabilis mga tao dito, idol eh. Si Lucky man, instant tindera. Shoutout sa'yo, idol. Kamusta ka dyan? Grabe, bilis ng comment. Juna Bendaño, shoutout sa'yo, idol. Si Stephen Andre, shoutout sa'yo. Si Marian Nosao. Ayan, shoutout sa'yo. Nosawa ba yan? Marian Nosawa. Kevin Alopio, shoutout sa'yo. Always yan. Si King Shangsheng, always din. At si Totski. Si Totski na naman ang ating champion. Mga Lodi, malapit si Totski. Mabilis pumindot. Mabilis ang daliri ni Totski, ha. May talent si Totski. So ayan, congrats sa'yo, idol. Maraming salamat sa mga nanood sa inyo, ha. Sana kung umabot kayo rito, huwag nyo nakalimutang i-like at mag-subscribe sa video natin. Lalong-lalo na kung gusto nyo yung ganitong news na everyday balita, everyday update, mag-subscribe na kayo. At sana, sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin. Try nyo mag-register. Merong bonus and discounts dyan pag ginamit nyo yung link ko. Sa cellphone, andyan din yung code natin, MRRF. At yun, makukuha nyo yung benefits ng discount and bonus dyan, mga Lodi. No? So, at syempre sa mga gustong mapasama sa raffle ni Clovis Gaming sa December, magbibigay siya ng 500 sa 5 tao, mga Lodi. Paparapol niya. Mag-subscribe kayo sa channel niya. No? Dito sa Clovis Gaming. Nandyan din yung link sa description sa baba. No? Ito yung YouTube channel ni Boy WhatsApp, mga Lodi. At eto, magsasalita na si Boy WhatsApp ngayon. What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. No, don't exit. Just go back. If you don't subscribe to me, I will bring my minions. Is this your minions, the 5 Nights at Freddy's? No, 2 of them. Ito pa. Sige na. Yeah. So, I forgot to say something. It's not this time. It's gonna be something else. 6-7 or 6-1 or 41. It's gonna be Go. 59.